Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. So ngayon, si Leila de Lima, Congresswoman Leila de Lima, alam niya na nakakasuhan sila, pa-file si Mans Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office. Ano to mga kabunyog? Pero si Leila de Lima mayroon ng reaksyon. Oh. Alam niya na nakasama siya sa irereklamo ni ano? Ha? Oh. Ano ito mga kabunyog? Sabi ni Congresswoman Leila de Lima, ito, nakita ko na eh. Sabi ni Leila de Lima, sa ginagawa nila ngayon, halatang halata na nababahag ang buntot nila na sagutin ang mga aligasyon at gusto na lang pagpan o ilihis lagi ang issue. Hindi pwedeng gawing panangga lang ang korte sa kaduwagan nila. O yan, linaw ano? Ang linaw ng statement. Ito na yung nilabas na reaksyon ngayon lang ni dating senadora, ngayon ay Congresswoman Leila de Lima. Yun ang statement ni Leila de Lima. Sabi pa ni Leila de Lima, kung iniisip nila na pagsasampa ng kaso laban sa atin, ay masisindak nila tayo. Una magdadalawang isip o titigil tayo sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan sa mabibigat na aligasyon laban kay BP Sara, imposibleng mangyari yan. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtupad ng ating mandato sa taong bayan. O yan. Yan ang matapang na statement ni Senadora, ngayon ay Congresswoman Leila de Lima. Sabi ni Congresswoman Leila de Lima, kaya yan nagkakaso sila, kaliwat ka ng mga kasong sinasampa kasi nababahag ang buntot, natataranta na, natatakot na. Pero sabi ni Congresswoman Leila de Lima, kung sa akala nila niya matatakot sila Leila de Lima, hindi. Tuloy ang laban sa pagpapanagot kay Sara Duterte. Yun may reaksyon na kaagad si Congresswoman Leila de Lima. Kaya ano ito mga kabunyog? Sabi ni Congresswoman Leila de Lima, yung ginagawa na yan ng kampo ni Sara, ito ni asawa ni Sara, si Mans Carpio, kaso dito, kaso daan, dyan, kung saan-saan na nagkakaso, lumalapit sa Korte Suprema, kung ano-ano ng mga petitions ang pinafile, lahat na lang halos. Ang lahat daw ng yan, natataranta na, nababahag ang buntot, natatakot na, dahil nga lumalabas na ngayon ang katotohanan. So sabi ni Leila de Lima, kung sa tingin nila matatakot, sabi ni Leila, matatakot siya, o nga naman. Ang dami ng pinagdaanan ni Leila de Lima sa ganyan lang na kaso, matatakot siya. Di ba? Hindi, sa totoo lang, kung wala namang kinakatakot, bakit hindi harapin? Bakit kaso dito, kaso doon? O ngayong linabas ng AMLAC, yung mga data, ngayong nilabas nung yung salin nila ng ombudsman, anong ginagawa, anong inaano nila? Kakasuhan nila. Kung wala namang problema dun sa salin mo, kung wala namang problema dun sa transactions mo sa bangko, bakit ka magagalit? Di ba? Yan ang problema dyan. Ay di ba? Di ba noon sinasabi nila bloodbath? Ang ibig sabihin ng bloodbath, sige, lahat ng ilalabas nyo, sasagutin namin. Kasi wala daw mali sa kanilang ginagawa. Di ba? Ang sabi ni Sara Duterte, wala naman kaming illegal na ginagawa. Wala kaming mga transactions na mali. Di sige, kung walang mali, di sagutin nyo. Bakit kailangan mo pang magkaso? Sagutin mo na lang. Di ba? Halimbawa, yung pera na yan na sinasabi, saan galing? Lihitimo daw ang mga transactions. Bakit? Anong mga patunay mo na lihitimo yan? Legal yan. Di ba? Ang lumabas kasi dito, yung mga sinasabi ni Trillanes, totoo. Yung sinabi ng AMLAC, totoo. Nagagalit na lang ngayon sila Mans Carpio kasi nyo nilabas yan. Parang ganun eh. Bakit nyo nilabas yan? Pero, yung present na mga data at information, totoo. Di ba? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung mahirap. Mahirap kasi dito, ayaw talaga nilang ilabas yun. Ayaw nilang ilabas yun. Kasi, damaging talaga yun. Matagal na nating sinasabi, kapag nagkaroon ng hearing sa Kamara,
pinag-usapan ang mga pera sa bangko ni Sara, mahuhubaran yan. Di ba lagi kong sinasabi yun? O, tingnan nyo ngayon. Yan yun. Yan na. Nangyayari na. Anong sabi nga ni Congressman Chua? O, napakita dito na billionaire. Billionaire si Sara Duterte. Kaya yung mga nagsasabing hirap sila Duterte, kumakain sa karinderya, sira na ang swelas ng sapatos. Drama yun. Ang nakita naman natin. Actually, hindi naman nila dinideny na yung transactions dun sa kahit si Mans Carpio doon sa niya, hindi niya sinabing, hindi totoo yan. Ang sinabi niya lang, bakit ninyo linabas yan? Di ba? Oh. Actually, ang issue dito, bakit daw linabas yan? Confidential dapat yan. Oh. Lalo na siguro kung inilabas yung income tax returns, yung nandun sa box na dala-dala ng BIR. Di ba? Yung BIR, alam nila yon na damaging yung dala-dala nila. Oh, kaya lang takot yung BIR eh. Yung BIR commissioner, yung Attorney Mendoza, takot. Oh, kaya sabi niya, dala namin ito. Pero kayong bahala niyan kasi bawal dapat buksan yan. Oh, nakalagay sa National Internal Revenue Code, Section 270, bawal. Oh. Pero sabi naman ni Laila de Lima, alin ba ang mas makapangyarihan? Ang konstitusyon o yung National Internal Revenue Code? Nakalagay sa konstitusyon na kami sa Kongreso ay may kapangyarihang mag-initiate ng impeachment. At anumang mga bank secrecy, confidentiality ng income tax returns, napapailalim yan sa right ng Kongreso, lalo kung impeachment. Kasi ang impeachment, pagpapanagot yan sa mga opisyal ng bayan. Diba? Nakalagay yan sa konstitusyon, ang impeachment. Article 11 yan, accountability of public officers. Tingnan nyo yan. Alin ang mas makapangyarihan? Yung National Internal Revenue Code na ini-invoke ng commissioner ng BIR o yung yung Constitution? Kaya sila Laila de Lima, hindi sila natatakot. Sabi ni Laila de Lima, hindi kami natatakot yan. Kasuhan pa kami. Kasi bakit? Ang ginagawa namin ay ayon sa konstitusyon. Duty namin to. Di ba? Yan kasi ang problema ng mga officials na yan. Ayaw nila na ilabas, ayaw nilang pag-usapan ang kanilang mga deposito sa bangko. Ayaw nilang pag-usapan ang kanilang mga ari-arian. Bakit? Ay kasi makikita. May expose kung ano talaga. Kaya lang, actually, tama yung mga paliwanag ng mga experts dyan. Pag nag-public official ka, pumasok ka sa gobyerno, sinurrender mo na ang ilang bahagi ng privacy mo. Di ba? Sinurrender mo na ang ilang bahagi ng privacy mo. Kung wala ka namang kinakatakot, okay lang sa yung ilabas ang mga deposito mo sa bangko. Sasabihin mo lang, bago ako pumasok sa gobyerno, nakadeposito na yan. Saka yan, lumaki ang dyan, pera namin kasi naghatian na kami ng mga mana, na namatay na yung aming magulang, naghatian, ang nakarating sa akin ganito kasi mayaman naman ang magulang ko eh. Di ba? Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Lalo na ngayon sa tindi ng mga korupsyon na nangyayari sa bayan natin, ano ang ating armas ng mamamayan? Pananagutan. Kaya natin pinapanagot yan eh. Ang ombudsman, pinapanagot sila Romualdez, si Chis Escudero, si Jingo Estrada, Joel Villanueva, pinapanagot yan. Ombudsman yan. Ito naman, si Sara naman ang pinapanagot. Lahat ng sangkot dapat managot. Confidential funds man yan. Flood control man yan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa Sawang-sawa na ang taong bayan sa tindi ng korupsyon. Kaya tama lang ito. Actually, yung mga DDS, ang gusto nilang mangyari, ang panagutin lang sila Martin Romualdez. Si Sara daw hindi. Ayaw din nilang panagutin si Joel Villanueva, Jingo Estrada, Chis Escudero kasi kakampi nila. Ang itigil na daw ang impeachment kay Sara kasi mas dapat daw yung tungkol sa anomalya sa flood control. Hindi. Lahat yan dapat mapanagot. Yung mga corruption sa flood control, mapanagot. Si Sara Duterte mapanagot. Yan. Lahat ng sangkot dapat managot. Di ba? Okay. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog.
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.